Kaya ba ng tao na lumapit sa Diyos ng mag-isa? Sa unang pandinig, parang simple ang sagot. Siyempre, kailangang pumili ang tao, kailangang magsisi, kailangang manampalataya, kailangang tumugon sa tawag ng Diyos. Pero mas malalim ang tanong ng early church. Kaya ba ng tao na simulan ang paglapit sa Diyos mula sa sarili niyang lakas? Kaya ba ng makasalanang puso na unang humanap sa Diyos bago pa kumilos ang grace? O kung may tao mang lumalapit sa Diyos, ibig sabihin ba noon ay nauna ng kumilos ang biyaya sa loob niya? Dito papasok ang Council of Orange noong 599 AD. Hindi ito kasing sikat ng Council of Nicaea. Hindi rin ito madalas pag-usapan sa ordinaryong Bible study. Pero napakahalaga nito sa Christian theology dahil sinagot nito ang isang malaking debate tungkol sa grace, free will, original sin, at kaligtasan. Pagkatapos ng matinding laban kontra Pelagianism, lumitaw ang isang mas subtle na pananaw, semi-Pelagianism. Hindi nito tinatanggihan ang grace. Inaamin nitong kailangan ng tao ang tulong ng Diyos. Pero sinasabi nitong ang unang hakbang, ang unang pagnanais, ang unang pagbukas ng puso ay maaaring manggaling muna sa tao. At para sa Council of Orange, delikado yon. Dahil kung ang tao ang unang gumagawa ng hakbang, ang kaligtasan ay hindi naganap na nagsisimula sa biyaya. May natitirang bahagi na parang galing sa natural ability ng tao. Pero kung ang kasalanan ay tunay na malalim ang sugat sa puso at will ng tao, kailangan ba muna siyang gisingin ng Diyos bago siya makalapit? Sa episode na ito, pag-aaralan natin kung ano ang Council of Orange 529. Bakit nito kinondena ang semi-Pelagianism? Ano ang itinuro nito tungkol sa grace at free will? At bakit mahalaga pa rin ito sa usapan ng Christianity ngayon? Kaya ang tanong, kaya ba ng tao lumapit sa Diyos mag-isa? O kaya tayo lumalapit dahil ang Diyos ang unang lumapit sa atin? Ang Council of Orange noong 529 AD ay isang mahalagang council sa kasaysayan ng Western Church na tumalakay sa tanong tungkol sa grace, free will, original sin at simula ng pananampalataya. Hindi ito kasing kilala ng Council of Nicaea o Council of Chalcedon, pero sa usapin ng kaligtasan napakalaki ng naging epekto nito. Ang main issue ng council ay ito. Kaya ba ng tao na simulan ang paglapit sa Diyos mula sa sarili niyang natural ability? O kailangan muna siyang abutin ng biyaya ng Diyos bago siya makapagsisi, manampalataya at tumugon? Mahalaga ito dahil pagkatapos makondem ang Pelagianism, hindi ibig sabihin na tapos na ang debate. May lumitaw na mas moderate na pananaw, semi-Pelagianism. Hindi nito sinasabing kaya ng tao ang buong kaligtasan ng walang Diyos. Inaamin nitong kailangan ng grace. Pero sinasabi nitong ang unang hakbang, ang unang desire o ang unang pagbukas ng puso ay maaaring manggaling muna sa tao. Dito pumasok ang Council of Orange. Itinuro nito na hindi lang ang completion ng salvation ang galing sa grace. Maging ang simula ng faith ay biyaya rin ng Diyos. Kung may tao mang nagsisimulang manampalataya, magsisi o lumapit kay Kristo, iyon ay hindi dahil gumana ang kanyang natural will ng mag-isa. Iyon ay dahil nauna ng kumilos ang Diyos sa puso niya. Pero mahalagang linawin, hindi sinasabi ng Council of Orange na walang tunay na response ang tao. Hindi nito ginawang robot ang tao. Ang tao ay tunay na tumutugon, tunay na nananampalataya at tunay na nagsisisi. Pero ang kakayahan niyang tumugon ay hindi galing sa sarili niyang lakas. Ito ay bunga ng grace. Kaya ang Council of Orange 529 ay mahalaga dahil pinrotektahan nito ang doctrine of grace. Hindi nito hinayaang maging parang second step lamang ang biyaya ng Diyos. Para sa Council, ang grace ay hindi lang tulong matapos gumalaw ang tao. Ang grace ang dahilan kung bakit nagsimulang gumalaw ang tao patungo sa Diyos. Kinailangan ang Council of Orange noong 529 AD dahil hindi natapos ang debate tungkol sa grace at free will matapos makondem ang Pelagianism. Kahit malinaw nang tinanggihan ng church ang idea na kaya ng tao ang kaligtasan sa sarili niyang lakas,
may lumitaw pa ring mas subtle na problema. Ito ang semi-Pelagianism. Hindi ito kasing direktang mali ng Pelagianism. Hindi nito sinasabi na hindi kailangan ang grace. Hindi nito itinuturo na kaya ng tao na iligtas ang sarili niya ng walang Diyos. Sa katunayan, inaamin nito na kailangan ng tao ang tulong ng Diyos para makumpleto ang kaligtasan. Pero ang problema ay nasa simula. Sinasabi ng semi-Pelagian thinking na maaaring ang unang pagnanais na lumapit sa Diyos, ang unang pagbukas ng puso, o ang unang hakbang ng pananampalataya ay manggaling muna sa tao. Pagkatapos noon, saka papasok ang grace para tulungan siya. Sa unang tingin parang balanced ito. May role ang tao, may role ang Diyos. Pero para sa mga leaders ng church noon, delikado ito dahil inililipat nito ang simula ng kaligtasan mula sa biyaya papunta sa human ability. Kung kaya ng tao ang unang hakbang ng walang unang grace, ibig sabihin, may natitirang spiritual ability ang tao na kayang magsimula ng pagbabalik sa Diyos. Dito naging kailangan ang Council of Orange. Kailangan itong linawin na ang grace ay hindi lang tumutulong matapos magsimula ang tao. Ang grace ang mismong dahilan kung bakit nagsisimulang lumapit ang tao. Kahit ang unang desire to believe, unang repentance, at unang paglapit kay Kristo ay hindi produkto ng natural will lamang. Ito ay bunga ng biyayang naunang kumilos. Kaya ang council ay hindi basta historical meeting. Isa itong theological boundary. Nilinaw nito na ang kaligtasan ay hindi nagsisimula sa tao at tinatapos ng Diyos. Sa biblical understanding ng grace, ang Diyos ang unang kumikilos, ang Diyos ang gumigising, at ang tao ay tumutugon dahil siya ay unang inabot ng biyaya. Yung semi-Pelagian problem ay hindi simple na pagtanggi sa grace. Mas subtle ito, kaya nga naging delikado sa kasaysayan ng church dahil hindi ito tunog anti-grace sa unang pandinig. Ang semi-Pelagianism ay nagsasabi na kailangan ng tao ang biyaya ng Diyos para maligtas. Hindi raw kaya ng tao na tapusin ang kaligtasan sa sarili niyang lakas. Kailangan niya ang tulong ng grace para lumago, magpatuloy at makarating sa Diyos. Pero ang tanong ay paano nagsisimula? Dito pumapasok ang problema. Sa semi-Pelagian thinking, ang unang desire na lumapit sa Diyos ay maaaring manggaling muna sa tao. Ang unang pagbukas ng puso, unang paghahanap, unang pagnanais na magsisi, o unang hakbang ng pananampalataya ay sinasabing kaya pa ng tao mula sa sarili niyang natural will. Pagkatapos noon, saka siya tutulungan ng grace. Sa unang tingin parang fair ito, parang hindi naman tinatanggal ang Diyos. Parang sinasabi lang na may cooperation ng tao. Pero para sa Council of Orange noong 529 AD, hindi ito sapat. Dahil kung ang unang hakbang ay galing sa tao, ibig sabihin ang simula ng kaligtasan ay hindi lubusang biyaya. May bahagi pa rin na nagsisimula sa human ability. Dito nagiging seryoso ang issue. Kung kaya ng tao na unang magising spiritually, unang maghanap sa Diyos, at unang buksan ang puso niya nang walang grace, parang hindi ganun kalalim ang epekto ng kasalanan. Parang sugatan lang ang tao, pero may sapat pa siyang spiritual strength para simulan ang pagbabalik sa Diyos. Pero ang biblical picture ay mas malalim. Ang tao ay hindi lang mahina. Siya ay spiritually unable apart from grace. Kaya kung may tunay na repentance, tunay na faith, at tunay na paglapit kay Kristo, hindi iyon nagsimula sa natural ability ng tao. Iyon ay bunga ng biyaya na unang kumilos sa puso. Kaya ang semi-Pelagian problem ay ito. Hindi nito tinatanggal ang grace pero pinapahuli nito ang grace. Ginagawa nitong response ng Diyos sa unang galaw ng tao, imbes na unang dahilan kung bakit nakakagalaw ang tao patungo sa Diyos. Ang pinakamahalagang itinuro ng Council of Orange ay simple pero napakalalim. Ang grace ng Diyos ay hindi lang kailangan sa gitna o sa dulo ng kaligtasan. Kailangan ito mula sa pinakaunang simula. Para sa Council, hindi sapat na sabihin na tutulungan ng Diyos ang taong nagsimula nang lumapit sa Kanya. Hindi rin sapat na sabihin na ang grace ay parang dagdag lakas lamang para sa taong may natural ability na maghanap sa Diyos.
Mas malalim ang teaching nito. Kahit ang unang pagnanais na manampalataya, unang pagsisisi, at unang pagbukas ng puso ay bunga na ng biyaya. Ito ang direktang sagot sa semi-Pelagianism. Kung sinasabi ng semi-Pelagian thinking na tao ang unang gumagawa ng hakbang at saka siya tutulungan ng Diyos, sinabi ng Council of Orange na hindi ganito ang biblical grace. Ang Diyos ay hindi naghihintay lamang na unang gumalaw ang tao. Ang Diyos ang unang kumikilos upang ang tao ay makagalaw patungo sa Kanya. Mahalaga ito dahil binabago nito ang way natin ng pagtingin sa kaligtasan. Ang grace ay hindi parang kamay na umalalay lang matapos tayong tumayo. Ang grace ang gumising sa atin noong wala tayong lakas tumayo. Ang grace ang nagbukas ng puso. Ang grace ang nagbigay ng desire. Ang grace ang nagdala sa atin sa repentance at faith. Pero hindi ibig sabihin nito na walang ginagawa ang tao. Totoong nagsisisi ang tao. Totoong nananampalataya siya. Totoong lumalapit siya kay Kristo. Pero ayon sa Council of Orange, ang kakayahang iyon ay hindi galing sa natural strength ng tao. Ito ay kaloob ng Diyos. Kaya ang grace, sa teaching ng Council, ay hindi optional help. Hindi ito reward sa taong unang nagpakita ng spiritual interest. Hindi rin ito simpleng response ng Diyos sa human initiative. Ang grace ang unang dahilan kung bakit nagkakaroon ng tunay na response ang tao. Sa madaling salita, kung may taong nagsimulang maghanap sa Diyos, hindi iyon dahil mas mahusay siya kaysa sa iba. Hindi iyon dahil mas spiritually alert siya by nature. Iyon ay dahil nauna nang kumilos ang biyaya ng Diyos sa puso niya. Tinditos ang gustong protektahan ng Council of Orange. Ang kaligtasan ay hindi nagsisimula sa tao. Nagsisimula ito sa Diyos na maawaing unang humahanap, unang tumatawag, at unang bumubuhay sa makasalanang puso. Hindi itinanggi ng Council of Orange ang free will ng tao. Hindi nito sinabi na ang tao ay parang robot na walang tunay na response, walang tunay na pananagutan, at walang tunay na pagpili. Ang nilinaw ng Council ay ito. Ang free will ng tao ay totoong umiiral, pero ito ay nasugatan ng kasalanan. Ibig sabihin, may will pa rin ang tao. Nakakapili pa rin siya. May responsibility pa rin siya sa kanyang ginagawa. Pero pagdating sa tunay na paglapit sa Diyos, hindi sapat ang natural will ng tao. Dahil ang kasalanan ay hindi lang panlabas na problema. Nasira nito ang puso, desire, isip at direksyon ng tao. Kaya para sa Council of Orange, ang tanong ay hindi, may will ba ang tao? Ang tanong ay, kaya ba ng will ng tao na lumapit sa Diyos nang hindi muna tinutulungan ng grace? At ang sagot ng Council ay hindi. Kailangan muna ng biyaya upang ang sugatang will ng tao ay magising, mahila, at magawang tumugon sa Diyos. Dito naiiba ang Christian understanding ng free will sa simpleng idea ng human independence. Sa modern thinking, kapag sinabing free will, madalas ibig sabihin ay kaya ng tao na pumili ng kahit ano mula sa sarili niyang neutral na kalagayan. Pero sa theology ng grace, hindi neutral ang tao. Ang will niya ay may direksyon. At dahil sa kasalanan, ang direksyong iyon ay palayo sa Diyos. Kaya ang grace ay hindi kalaban ng free will. Ang grace ang nagpapalaya sa will upang makapili ng tunay na mabuti. Hindi nito sinisira ang human response. Ginagawa nitong posible ang tunay na response, parang taong nakakulong sa dilim. May mata siya pero hindi siya makakita hanggat walang liwanag. Kapag dumating ang liwanag, hindi inalis ang kanyang kakayahang makakita. Sa halip, ginawang posible ang paningin. Ganito rin ang grace sa will ng tao. Hindi nito pinapalitan ang will. Nililiwanagan at binubuhay nito ang will upang makalapit sa Diyos. Kaya ang itinuro ng Council of Orange tungkol sa free will ay balanced. Totoong may pananagutan ng tao. Totoong tumutugon siya. Pero ang kakayahan niyang tumugon sa Diyos ay hindi galing sa natural strength niya. Ito ay bunga ng biyayang unang kumilos sa puso niya. Para maintindihan kung bakit maring itinuro ng Council of Orange na kailangan ang unang biyaya ng Diyos, kailangan nating pag-usapan
ang original sin. Dahil ang tanong tungkol sa grace at free will ay hindi lang tanong kung may kakayahan bang pumili ang tao. Ang mas malalim na tanong ay, ano na ang kondisyon ng tao matapos ang kasalanan? Sa Christian theology, ang original sin ay hindi lang simpleng idea na ginaya natin ang maling halimbawa ni Adan. Mas malalim ito. Ipinapakita nito na ang kasalanan ay pumasok sa human condition at naapektuhan ang buong pagkatao ng tao. Hindi lang kilos ang nasira, nasugatan din ang puso, isip, desire at will. Kaya kapag sinabing may free will pa rin ang tao, hindi ibig sabihin nito na neutral pa rin siya spiritually. May kakayahan pa rin siyang pumili sa maraming bagay sa buhay. Pero pagdating sa tunay na paglapit sa Diyos, ang will niya ay hindi malaya sa epekto ng kasalanan. Ang natural direction ng puso ay hindi paakyat sa Diyos, kundi palayo sa Kanya. Dito nagiging mahalaga ang teaching ng Council of Orange. Kung ang tao ay sugatan lang ng mababaw, pwede nating sabihin na kaya niyang simulan ang pagbabalik sa Diyos at saka na lang kailanganin ang grace. Pero kung ang sugat ng kasalanan ay malalim, kung ang puso mismo ay kailangan ng pagbabago, hindi sapat ang sariling lakas ng tao. Kailangan muna siyang abutin ng Diyos. Hindi ibig sabihin nito na ang tao ay walang responsibility. Hindi rin ibig sabihin na wala siyang will. Ang ibig sabihin ay ang will ng tao dahil sa kasalanan ay nangangailangan ng healing grace. Hindi lang instruction ang kailangan niya. Hindi lang encouragement, kailangan niya ng biyayang bumubuhay, gumigising, at nagbabago ng puso. Kaya sa usapin ng kaligtasan, ang original sin ang dahilan kung bakit hindi sapat ang human initiative. Ang tao ay hindi lang naliligaw na kailangan ng mapa. Siya ay spiritually wounded na kailangan ng manggagamot. Hindi lang siya kulang sa impormasyon. Kailangan niyang magkaroon ng bagong direksyon ng puso. Sa ganitong pananaw, ang unang paglapit ng tao sa Diyos ay hindi proof na kaya niya ito mag-isa. Ito ay proof na ang Diyos ay nauna ng kumilos. Kung may pananampalataya, may biyayang nauna. Kung may pagsisisi, may pusong hinipo. Kung may pagbabalik sa Diyos, may grace na unang gumising sa sugatang kalayaan ng tao. Mahalagang maintindihan kung ano ang itinuro ng Council of Orange, pero mahalaga rin na maintindihan kung ano ang hindi nito itinuro. Dahil minsan, sa modern debates, ginagamit ang Council na parang automatic proof ng isang buong theological system. Pero mas maingat dapat ang reading natin. Una, hindi itinuro ng Council of Orange na walang tunay na response ang tao. Hindi nito sinabi na ang tao ay parang puppet na walang pananagutan. Sa teaching ng Council, ang tao ay tunay na nananampalataya, tunay na nagsisisi, at tunay na tumutugon sa Diyos. Ang nilinaw lang nito ay hindi galing sa natural strength ng tao, ang kakayahang iyon. Ito ay bunga ng grace. Pangalawa, hindi rin ito itinuro na ang Diyos ang may akda ng kasalanan. Hindi sinabi ng Council na dahil Diyos ang unang kumikilos sa kaligtasan, ibig sabihin Diyos ang dahilan ng evil o unbelief ng tao. Ang focus nito ay hindi gawing author of sin ang Diyos, kundi ipakita na ang kaligtasan ay nagsisimula sa kanyang biyaya. Pangatlo, hindi dapat basta sabihin na ang Council of Orange ay kapareho na agad ng later Calvinism sa lahat ng detalye. Totoo, malakas ang emphasis nito sa grace first salvation. Totoo rin na tinanggihan nito ang idea na kaya ng tao ang unang hakbang ng walang biyaya. Pero hindi nito tinalakay ang lahat ng later debates tungkol sa predestination, irresistible grace, at extent of atonement sa parehong paraan na pag-uusapan ng mga susunod na theological traditions. Ang mas accurate na sabihin ay ito: ang Council of Orange ay anti-semi-Pelagian. Malinaw nitong tinanggihan ang pananaw na ang unang paglapit sa Diyos ay maaaring magsimula sa sariling kakayahan ng tao. Para sa Council, kahit ang simula ng faith ay grace, kaya dapat maging careful tayo. Hindi natin dapat palakihin ang sinabi ng Council lampas sa mismong concern nito. Pero hindi rin natin dapat pahinain ang malinaw nitong message. Ang Council ay hindi basta nagsabing
kailangan ng tulong ng Diyos. Mas matindi ang sinabi nito. Kailangan ng tao ang unang biyaya ng Diyos bago pa siya tunay na makalapit. Sa madaling salita, hindi itinanggi ng Council of Orange ang human responsibility. Hindi rin nito sinabing walang tunay na response ang tao. Pero malinaw nitong itinuro na ang response ng tao ay hindi nagsisimula sa sariling lakas. Nagsisimula ito dahil ang Diyos ang unang kumilos sa puso. Mahalaga ang Council of Orange sa Calvinism at Arminianism debate dahil parehong pinag-uusapan dito ang grace, free will at human response. Kapag tinatanong kung paano naliligtas ang tao, hindi lang ito tanong kung pinili ba ng tao ang Diyos? Mas malalim ang tanong, paano niya nagawang pumili, saan nanggaling ang kakayahan niyang manampalataya? Sa Calvinist side, madalas gamitin ang Council of Orange para ipakita na ang kaligtasan ay nagsisimula sa biyaya ng Diyos, hindi sa natural will ng tao. Para sa ganitong reading, malinaw ang council. Hindi kaya ng tao na gumawa ng unang spiritual move patungo sa Diyos nang walang unang grace. Kung may pananampalataya, ibig sabihin na una nang kumilos ang Diyos. Sa Arminian side naman, mahalaga rin ang council dahil hindi nito tinanggal ang tunay na response ng tao. Ang classical Arminianism ay hindi nagsasabing kaya ng tao lumapit sa Diyos ng mag-isa. Itinuturo nito ang prevenient grace o biyayang nauuna na nagbibigay kakayahan sa tao na tumugon. Kaya para sa classical Arminian view, hindi rin nagsisimula sa natural ability ng tao ang paglapit sa Diyos. Nagsisimula ito sa grace. Dito nagiging mahalaga ang distinction. Ang debate ng Calvinism at Arminianism ay hindi dapat gawing simpleng grace versus free will. Pareho silang may doctrine of grace. Pareho nilang tinatanggap na kailangan ng tao ang unang pagkilos ng Diyos. Ang pinagkaiba nila ay kung paano gumagana ang grace na yon. Tiyak ba nitong dinadala ang tao sa pananampalataya o maaari pa rin itong tanggihan? Kaya mali rin na basta tawaging semi-Pelagian ang lahat ng Arminian. Kung ang isang Arminian ay naniniwala na kailangan muna ng prevenient grace bago makalapit ang tao sa Diyos, hindi iyon kapareho ng semi-Pelagianism. Ang tunay na semi-Pelagian problem ay kapag sinabing kaya ng tao ang unang hakbang ng walang unang biyaya. Sa huli, pinapaalala ng Council of Orange na bago pa tayo mag-debate tungkol sa details ng Calvinism at Arminianism, may boundary muna na dapat bantayan. Hindi nagsisimula sa sariling lakas ng tao ang kaligtasan. Kung may tunay na paglapit sa Diyos, may grace na nauna. Doon dapat magsimula ang anumang seryosong discussion tungkol sa free will at salvation. Relevant pa rin ang Council of Orange ngayon dahil buhay pa rin ang tanong na sinagot nito. Kaya ba ng tao na unang lumapit sa Diyos mula sa sarili niyang lakas? Kahit hindi na ginagamit ng karamihan ang salitang semi-Pelagianism, madalas pa rin itong lumalabas sa ordinaryong language ng modern Christianity. Halimbawa, kapag sinasabi ng tao, "Ako ang unang naghanap sa Diyos" o "Ako ang nagdesisyon, kaya ako iniligtas," maaaring hindi sinasadya, pero parang naililipat ang simula ng kaligtasan sa human initiative. Mahalagang linawin na totoong may desisyon ang tao, totoong may repentance, totoong may faith. Pero ang tanong ng Council of Orange ay hindi lang kung tumugon ba ang tao. Ang tanong ay, bakit siya nakatugon? Saan nanggaling ang desire na lumapit? Saan nanggaling ang kakayahang manampalataya? Sa sariling lakas ba ng tao o sa biyayang unang kumilos sa puso? Relevant din ito sa preaching at evangelism. Kapag ang mensahe ay puro gawin mo ang first step at kulang ang emphasis sa grace, madaling isipin ng tao na ang Diyos ay naghihintay lang kung sino ang may sapat na spiritual interest. Pero ang gospel ay mas malalim. Ang Diyos ang humahanap sa makasalanan. Ang Diyos ang tumatawag. Ang Diyos ang gumigising ng puso. Relevant din ito sa assurance. Kung ang simula ng kaligtasan ay nasa tao,
madaling mauwi ang assurance sa tanong na, sapat ba ang sincerity ko? Pero kung ang Diyos ang unang kumilos, mas matibay ang foundation ng believer. Ang pag-asa niya ay hindi nakasandal sa lakas ng kanyang unang desisyon, kundi sa biyaya ng Diyos na unang humawak sa kanya. Kaya mahalaga pa rin ang Council of Orange dahil tinuturuan tayo nitong maging humble. Kung tayo ay lumapit sa Diyos, hindi iyon dahilan para magyabang. Iyon ay dahilan para magpasalamat. Hindi tayo mas matalino, mas bukas, o mas spiritually alert kaysa sa iba. Tayo ay inabot ng biyaya. Sa panahon ngayon na malakas ang emphasis sa personal choice, self-improvement, at human effort, kailangan pa rin nating marinig ang paalala ng Council. Ang kaligtasan ay hindi nagsisimula sa galing ng tao. Nagsisimula ito sa Diyos na unang kumikilos, unang tumatawag, at unang bumubuhay. Sa dulo ng pag-aaral na ito, malinaw ang sagot ng Council of Orange noong 529 AD. Hindi kaya ng tao na lumapit sa Diyos mag-isa mula sa sarili niyang natural strength. Kung may tao mang tunay na nagsisisi, nananampalataya at lumalapit kay Kristo, iyon ay dahil nauna nang kumilos ang biyaya ng Diyos sa kanyang puso. Hindi ibig sabihin nito na walang role ang tao. Hindi sinasabi ng Council na ang tao ay robot, puppet, o walang pananagutan. Totoong tumutugon ang tao. Totoong nagsisisi siya. Totoong nananampalataya siya. Pero ang kakayahang tumugon ay hindi nagsisimula sa sariling lakas ng fallen human will. Ito ay bunga ng grace. Ito ang dahilan kung bakit mahalaga ang Council of Orange. Pinrotektahan nito ang doctrine of grace laban sa mas subtle na error ng semi-Pelagianism. Hindi sapat na sabihin kailangan natin ang grace pagkatapos nating gumawa ng unang hakbang. Ayon sa Council, kailangan natin ang grace bago pa man tayo tunay na makagawa ng unang hakbang patungo sa Diyos. Dito rin natin makikita ang lalim ng original sin. Ang tao ay hindi lang nalilito. Hindi lang siya kulang sa information. Hindi lang siya naghihintay ng motivation. Ang puso ng tao ay sugatan ng kasalanan, kaya kailangan niyang abutin, gisingin at buhayin ng Diyos. Kung walang unang biyaya, walang tunay na paglapit. Kaya ang tanong na kaya ba ng tao lumapit sa Diyos mag-isa ay hindi lang theological debate. Ito ay tanong tungkol sa humility. Kapag naintindihan natin na ang Diyos ang unang kumilos, nawawala ang anumang dahilan para magyabang. Hindi natin masasabi, ako ang unang humanap. Ang mas tamang confession ay, hinanap niya ako bago ko siya hinanap. Sa huli, ang mensahe ng Council of Orange ay simple pero malakas. Ang kaligtasan ay hindi nagsisimula sa galing ng tao. Hindi ito nagsisimula sa lakas ng will, talino, sincerity, o spiritual interest ng tao. Nagsisimula ito sa Diyos na unang umiibig, unang tumatawag, at unang nagbibigay ng buhay. Kung lumalapit tayo sa Diyos, iyon ay dahil nauna nang lumapit ang biyaya sa atin.